Magandang araw mga ka-recipe. So for today's video ay gagawa naman tayo ng pita bread. Alam nyo ba na isa talaga to sa paborito kong pagkain, kaya naman naisipan ko na lang gumawa. At alam nyo ba na sobrang dali lang pala nitong gawin, kaya naman kung mahilig ka sa pita bread ay gumawa ka na rin. So naghanda na rin ako dito ng mga sangkap na aking gagamitin. So meron ako dito 1 cup ng all-purpose flour. Syempre titimplahan natin yan. So naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng sugar, at syempre 1 teaspoon ng baking powder. Bali, konting baking powder na lang yung ilalagay ko dito kasi para hindi naman siya masyadong umalsa. At syempre, maglalagay na rin ako dito ng water. Bali, yung paglalagay ko dito ng tubig ay unti-unti lang para naman hindi siya mabigla. And syempre, makuha ko yung consistency na gusto ko. So, ay halu-haluin. And then, kapag ganito na nga yung itsura niya, okay na to. Ito na yung perfect na texture ng ating pita. So, iset aside muna natin ng konti. At syempre maghahanda na ako dito ng pan na gagamitin ko. And then syempre magbabrush lang ako dito ng konting oil. Pwede rin nga pala kayong gumamit dito ng butter or margarine. So depende na sa inyo. Kayo na lang yung mag-decide kung ano yung gusto nyong gamitin. Syempre kailangan natin itong lagyan ng butter or oil para naman pag nagluto tayo ng pita ay hindi naman siya didikit. So bali dalawang para naman syempre pare-parehas yung sukat. And then inayos ko lang yung pagkakagawa para naman bilog na bilog siya. So kasing sukat siya nung kawali na ginamit natin. And then, bali yung apoy ko nga pala dito is mahina lang talaga. And then, kapag okay na nga, medyo buo na siya ng konti. So, babalik na rin natin yan. Pero, hindi pa yan luto. Ibabalik pa natin yan kasi mas masarap to ng konti. Yung medyo brown-brown yung balat. Para hindi siya madaling masira. At saka, make sure na lutong-luto talaga yung ating pita kapag medyo brown talaga siya. Nung okay na nga mag-start na tayo magluto ng ating gagamitin na beef. So, bali nag-isa lang ako dito ng bawang at syempre ng sibuyas. So, meron pala dyan konting sili. Syempre para may konting anghang. So nagisa na nga ako dito ng aking beef. Bali konti lang yan kasi ako lang naman yung kakain. Pero syempre kung marami kayo isdagdagan nyo syempre para makakain lahat. And bali lutuin ko to ng maigi dahil nga karne to. So kailangan talaga ilutong-luto ito para masarap kasi talaga lalo kapag beef yung lutong-luto. Yung medyo brown-brown ng konti. At naglagay na rin ako dito ng pampalasa. So naglagay ako ng konting white pepper at saka ng konting chicken powder. So, okay na yun. Hindi na ako maglalagay dito ng kahit ano pang pampatimpla. And then, nilagay ko na nga yung mga corn. So, pwede kayong gumamit dito ng corn na nabibili sa palengke or yung corn na nasa lata na. So, bali lutuin ko na ito mga 3 minutes. At pagkatapos nga ng mga 3 minutes na papapaluto ng bakay, so eto na. Ready na yung ating pita bread. And then, syempre, mag-assemble na tayo. And then, gagamit din pala tayo dito ng mayonnaise. Kahit anong pangalan ng mayonnaise, okay na yan. Iba kasi talaga yung nagagawang creaminess ng mayonnaise. So, damihan natin. Mas masarap para mas juicy yung ating pita bread. So, meron ako ditong lettuce. O, yan. 2 peraso. Sobrang fresh yan. Nabili ko lang dito sa supermarket nung nakaraan. And then, syempre, maglalagay na tayo ng ating beef. So, damihan natin. Diba? Wag maging generous tayo kasi tayo naman yung kakain. Kasi mas maraming beef, mas masarap. And ma-share ko na rin pala na mahilig pala talaga ako sa mga ganitong klaseng pagkain. O diba? Kasi meron siyang protein and meron din siyang fresh na lettuce. O diba? Healthy yan tayo for 2 days. Kaya naman kung mahilig ka sa ganitong foods, ay gumawa ka na lang. Lalo na yung pita bread. So may makaka-make sure ka pa na wala siyang preservatives kasi nga ako yung gumawa. And pwede din itong pambaon ng yung mga chikiting sa school. O diba? Kaya naman gumawa ka na rin. Salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. See you in my next video. Bye!